Sa headquarters ng Excellent Era, ay nagagalit ang manager nito dahil pinag-uusapan na naman si Lord Grimm. Sinabi ni Hao na ang arena ay may password, kaya malabong nakapasok dito ang mga ordinaryong players. Ngunit dahil sa sobrang detalyado ng nakasulat sa balita, ay siguradong ang Heavenly Justice ang may kagagawan nito. Tinanong ng manager nila kung na-expose na ba ang identity ni Yeshu. Sinabi ni Hao na nabanggit ni Huang Shaoshan ang pangalan ni Q nang kalabanin niya ito sa arena. Naputol ang kanilang meeting dahil may dumating na mga reporters. Lumipat ang eksena sa Happy Internet Shop, kung saan nagpapagawa si manager ng training room para sa Team Happy. Sinabi ni manager na kailangan nilang manood ng balita dahil pinag-uusapan ngayon ang naganap na laban ni Huang Shaoshan at ni Lord Grimm. May lumabas ring mga haka-haka na si Lord Grimm ang dating kapitan ng Excellent Era, kaya kinuha nila ang opinyon ng iba't ibang mga grupo tungkol dito. Sinabi ni Han na ang isang unspecialized class ay hindi kayang mamaster ng isang baguhang player lamang. Kaya naniniwala akong siya si EQ. Sinabi naman ni Wang Jexi na sa ipinakitang galaw ni Lord Grimm ay malaki ang posibilidad na siya nga si EQ. Sinabi naman ng grupo ng Samsara na naniniwala rin silang siya ay si EQ dahil sa sobrang husay nito. Kinausap rin nila si Huang Shaoshan at kagaya pa rin ng dati ay sobrang ingay na naman nito at napakaraming sinasabi. Ngunit ang nagmarka ay ang kanyang sinabi na isa siyang mahusay na professional player, ngunit walang kahirap-hirap siyang tinalo ng isang hindi kilalang player. Ito ay sapat ng patunay upang maniwala kayo na siya si EQ. Ang huli nilang kinausap ay ang manager ng Excellent Era. Sinabi niyang hindi niya alam kung bakit naglalaro pa rin si EQ matapos niyang magretiro. Tinanong naman ng reporter kung ano ang kanyang masasabi sa pagsali ni EQ sa Heavenly Justice. Sinabi ni Manager Lee na desisyon ito ni Yeshu at nirerespeto nila ito. Ang Excellent Era at si Yeshu ay may mabuting relasyon, ngunit kung magkakaharap sila sa arena, ay kailangan nilang maging propesyonal. Hiling niya na mas magtagumpay pa ang Excellent Era at Yeshu sa mga susunod nilang laban. Galit na galit naman si manager sa mga sinabi ng manager ng Excellent Era at sinabing ang kapal ng mukha nito. Sinabi ni Yeshu na kung anuman ang kanyang kasinungalingan, ay kailangan lang nilang labanan ng katotohanan sa loob ng game. Nagpa-press conference naman ang grupo ng Heavenly Justice upang formal na sabihin na sila ay opisyal ng kasali sa pro scene. Tinanong din sila ng mga reporter kung sino si Lord Grimm at kung siya ba talaga si EQ. Ngunit limitado lang ang isinagot ni Lulan at sinabing si Lord Grimm ang sekretong weapon ng kanilang grupo. Natapos na ang ipinapagawang training room ni manager. Tinanong ni manager kung bakit si Lord Grimm ang madalas na binabanggit ng Heavenly Justice at hindi ang pangalan ni EQ. Dahil kung gusto talaga ng Heavenly Justice ng popularidad, ay mas mabilis kung ang pangalan ni EQ ang kanilang gagamitin. Sinabi ni Yeshu na alam nilang hindi siya sasali sa kanilang grupo, kaya iniiwasan nilang magsalita ng mga bagay tungkol kay EQ, at hinahayaan na lang na mag-speculate ang mga tao. Sa level 55 area, ay makikitang naghihintay si Yeshu at manager, habang nakikipaglaban ang tatlong malalaking guild sa Boss Monster. Ang kanilang mga leader ay sina Ice ng Blue Brook, si Mugwort ng Herb Garden, at si Golden ng Excellent Dynasty. Ang balak lang ni Yeshu ay mamulot ng mga mahuhulog na gamit mula sa mga players na mamamatay, ngunit sa hindi inaasahan, ay napunta ang Boss Monster malapit sa kanilang pinagtataguan. Kaya binaril niya ito upang tumalsik. Nagulat sila nang makita si Lord Grimm. Nagpanggap naman si Lord Grimm na kakampi ng Excellent Dynasty, at sinimulang patayin ang leader ng Blue Brook at ang leader ng Herb Garden. Dahil dito ay nagkagulo ang mga players at naglaban-laban. Habang si Lord Grimm naman ay nasa gilid lang at pinapanood silang magpatayan. Nang kukunin na niya ang nahulog na gamit mula sa namatay na player, ay naunahan siya ng sikat na scrap picker na si Deception. Mabilis nitong kinuha ang mga nahulog na gamit. Nakita siya ng player na kinuhaan niya ng gamit dati, ngunit naiwasan niya ang atake nito at nag-counter-attack. Napabilib si Yeshu nang makita ang kanyang estilo. Tinanong ni manager kung saan pupunta si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na maraming nakuhang magagandang item si Deception, kaya kukunin niya ito sa kanya. Tinanong ni manager kung mahahabol niya ba ito. Sinabi ni Yeshu na marami siyang nakuha, kaya maaapektuhan ito ang kanyang bilis at paggalaw. Sinabi ni Yeshu na hindi siya makakalayo, at malamang na nakatago lang sa paligid. Nang pumasok si manager sa isang building ay agad siyang nahuli ni Deception. Mabilis namang rumisponde si Yeshu, at agad na pinigilan si Deception.
wala nang nagawa si Deception kundi ang lumaban kay Yeshu. Nagulat naman si Manager dahil nakakasabay ito sa bilis ni Yeshu. Nagcast ng skill si Deception upang kulungin si Yeshu, kaya pinagbabaril siya ni Manager. Sinabi ni Yeshu na hindi siya makakatakas dahil ang shadow clone lang ni Yeshu ang kanyang nakulong. Agad siyang sinipa ni Yeshu pabalik. Nagtataka naman si Deception kung paano nalaman ni Yeshu ang ikakast niyang skill dahil nakatalikod siya rito. Sinabi ni Yeshu na gumamit siya ng ipinagbabawal na teknik. Tinanong naman ni Manager kung ano ito at nakita niyang nakatingin sa kanyang monitor si Yeshu. Iniisip ngayon ni Deception kung sino silang dalawa dahil lahat ng kanyang exit ay kanilang bantay sarado. Nagtataka rin siya kung bakit kaya nitong gumamit ng spear, shield, at espada. Kaya tinanong niya kung ano ang kanyang class. Ipinakita ni Yeshu ang kanyang sandata at nakita ni Deception na wala itong specific class requirement. Tinanong ni Manager kung hindi ba siya nanonood ng balita tungkol sa Glory. Bigla naman pumasok sila Golden at sinabing magkakuntsaba sila Grimm at Deception. Agad namang tumakas si Deception at tumakbo na rin sila Lord Grimm. Nang makita ni Manager si Princess Golden ay bumalik sa kanyang alaala ang ginawa nito. Diskarte kasi nitong gumawa ng kwento at sabihin na binubuli siya upang mapahamak ang ibang tao. Kaya hindi umalis si Manager at tinira sila Golden. Sinabi ni Golden na si Chasing Haze ang bumubuli sa kanya noon pa. Kaya inatake siya ng mga kasama nito. Tinanong ni Yeshu kung bakit hindi siya umalis. Sinabi na lang ni Manager na napatay siya agad. Sinabi ni Yeshu na dapat siya ay nag-iingat dahil mataas ang drop rate sa area na ito. Nang tiningnan ni Manager ang kanyang inventory, ay nakita niyang nahulog ang kanyang hairband at rosy cannon. Maiyak-iyak naman si Manager dahil matagal na panahon ang kanyang inubos para lang makuha ang purple cannon. Sinabi ni Yeshu na kalmahan lang niya dahil kukuha siya ng mas maraming hairband at cannon para sa kanya. Nag-alala naman si Manager dahil baka ang mahulog naman ay ang kanyang silver weapon. Sinabi ni Yeshu na wala namang problema dahil maaari naman siyang gumawa nito basta mayroon siyang materials. Isa pa, ay kailangan muna nilang mapatay siya bago nila makuha ang kanyang gamit. Napapaligiran na ng mga humahabol na players si Deception. Sinabi ni Golden na sumuko na siya dahil wala na siyang mapupuntahan. Ngunit tinira niya si Golden ng shuriken at nagcast ng shadow clone. Nabigla naman ang mga kasamahan nito at wala nang nagawa. Maririnig naman ang tawa ni Manager sa hindi kalayuan. Sinabi ni Yeshu na huwag siyang maingay dahil malalaman nila kung nasaan siya. Sinabi ni Manager na hindi niya mapigilan nang makita niyang kumain ng alikabok si Prinsesa Golden. Sinabi ni Yeshu na kanina pa siya naghihintay para sa pagkakataon na mag-scrap picking. Sinabi ni Deception na hinihintay mo bang mapatay ako para pulutin ang aking mga gamit. Sinabi ni Yeshu na kalmahan lang niya dahil ang gunner ang kanyang target. Kinakabahan naman si Golden at ang mga players na kanyang kasama dahil alam nila ang balita na siya si EQ. Sinugod na niya si Golden at nahulog sa kanya ang orange weapon na may attribute na armor remover. Tuwang-tuwa naman si Manager. Habang si Golden naman ay nagpa-victim sa group chat at gumawa ng kwento na binuli siya nila Lord Grimm at Deception. Sinabi naman ng leader ng Excellent Dynasty na magpapadala siya ng reinforcement. Sinabi niya sa mga kagrupo na bukod sa armor remover ni Golden, ay kunin din nila ang sandata ni Lord Grimm kung sakaling mahulog ito. Makikitang mas marami na ang humahabol sa kanilang dalawa, at ang lahat ng humaharang sa kanila ay mabilis nilang tinutumba. Ngunit naabutan din sila ng karamihan at napaligiran na naman sila. Inutusan na ni Golden na sugurin sila. Ngunit may dumating na isang grupo ng mga players at pinigilan ang mga sumusugod kila Lord Grimm. Nagtataka si Golden kung sino ang mga ito dahil nakatago ang kanilang mga pangalan at guild name. Kumilos na rin si Lord Grimm at tinira na naman si Golden. Nagalit ang leader ng Excellent Dynasty dahil naubos ng 7 players ang kanilang buong grupo. Ang hinala niya ay mga miyembro sila ng Heavenly Justice, ang guild na sinalihan ni Lord Grimm. Sinabi niya sa mga ka-guild na umatras muna dahil mga pro players na ang kanilang kalaban. Humingi siya ng tulong kay Hao ng Excellent Era. Ikinuwento ni Hao kay Sanxiang ang nangyari, at tinanong kung gusto ba niyang subukan si Lord Grimm at ang bagong professional team na Heavenly Justice. Sinabi ni Sanxiang na mukhang interesting ito at kumuha ng account para sa ika-10 server. Sinabi ni Lolan na sa tingin niya ay wala na ang mga kalaban. Sinabi naman ng kagrupo nito na may 5 players na palapit.
Sila ang buong grupo ng professional team ng Excellent Era na gumagamit lang ng dummy account. Sinabi ni Yeshu na mag-ingat sila dahil mukhang mahuhusay ang mga ito. Sumugod si Sanxiang sa gitna ng grupo nila Lulan, ngunit hindi siya matamaan ng mga ito. Tumira rin ng skill ang Elementalist, ngunit nasanggal ang ito ni Sanxiang. Kasunod naman na sumugod ay si Deception, ngunit na-counter rin siya ni Sanxiang. Nakita ni Sanxiang si Yeshu at agad niya itong sinugod, ngunit siya naman ang na-counter ni Yeshu. Kaya agad niyang ikinast ang Soaring Dragon at pinabalik ang ulo nito. Ito ang skill na tanging si Yeshu lang ang nakakagawa dati. Nagulat sila nang makita ito at tinanong kung sino ang kanilang kalaban. Sinabi niyang siya si Sanxiang at tinanong kay Yeshu kung ano ang masasabi nito ngayon dahil mas mahusay na siyang gumamit nito kaysa sa kanya. Sumagot naman si Yeshu at sinabing ano naman ngayon. Sinabi ni Hao na masyado pa ring mataas kung magsalita si Yeshu na ngayon ay isang kwento na lang. Sinabi niyang sa tingin ba ni Yeshu na ang ginawa niyang skill sa All-Star Game ay kababaliwan na ng lahat. Isa-isang tinawag ni Yeshu ang kanilang mga pangalan at tinanong kung ano ang maipaglilingkod ko sa inyo ngayon. Nagulat naman ang Heavenly Justice dahil ang mga pangalang sinabi ni Yeshu ay mga pangalan ng pangunahing players ng Excellent Era. Humingi ng pasensya si Himing dahil ngayon ay itutumba nila ang kanilang dating kapitan. Sinabi ni Yeshu na sigurado ba siya o baka sila ang tumumba. Ngunit tinawanan lang siya ni Sanxiang. Sinabi ni Sanxiang kung sino man ito ay malalaman natin mamaya. Sinabi ni Yeshu na wala silang laban sa kanila dahil sila ay mas marami. Bigla naman umatake si Deception, ngunit kinounter ito ni Sanxiang ng D-Strike. Ginawa na naman ni Deception ang kanyang signature move, ngunit bistado ito ni Sanxiang. Tumalsik si Deception, ngunit nag-iwan siya ng bomba. Nakita naman ito ni Sanxiang at nag-exhibition. Sinabi ni Yeshu na masyadong maraming unnecessary moves. Sinabi ni Sanxiang na talaga ba? Sinabi ni Yeshu na pasensya na dahil hindi ikaw ang kausap ko. Kaya nagalit na naman si Sanxiang at sinugod si Yeshu. Nagbago ulit ang kanyang sandata. Ginamit naman ngayon ni Yeshu ang kanyang espada. Sinabi niyang mahusay dahil pinag-aralan ni Sanxiang kung paano makipaglaban ang isang unspecialized. Ngunit sinabi rin ni Yeshu na wala naman siya sa professional tournament, kaya isa na naman itong unnecessary move. Sinabi ni Hao na tumingin siya sa ibaba. Sinabi ni Yeshu na ang Glory ay hindi isang one-man game at agad na pinaulanan ang grupo ng Excellent Era. Inutusan rin niya na kumilos na ang grupo. Nagcast ang Elementalist ng Thunderfire, at si Lulan ay sumugod kay Sanxiang. Si Yeshu naman ang humarap kay Hao at naglaban-laban na ang dalawang grupo. Sinabi ni Yeshu na hindi maganda ang labang ito, kaya sinabi niya sa grupo na umatras. Sumunod naman sila kay Yeshu at hinabol sila ni Sanxiang. Sinubukan siyang pigilan ni Hao dahil maaaring isa itong ambush, ngunit hindi nakinig si Sanxiang. Iniisip ni Hao na gusto ni Yeshu na maghiwa-hiwalay sila, kaya sinabi niya kay Himing na sundan si Yeshu. Ngunit nagulat si Hao nang makita si Yeshu. Nagtataka siya kung sino ang sinundan ni Himing. Sinabi ni Himing na isa itong trap. Maya-maya pa ay may nagcast ng Thunderfire. Sinabi nilang tawagin agad si Sanxiang, ngunit bago pa sila matapos magsalita ay tinira na sila ni Lulan. Sinabi ni Hao kay Shenjian na huwag silang lumaban at tumakas na papunta kay Sanxiang. Ngunit inaabangan na sila ni Yeshu. Sinugod ni Shenjian si Yeshu, at sinabi ni Yeshu sa cleric na mag-cast ng Sacred Fire. Agad na nag-counter si Yeshu at napatay si Shenjian. Sinabi ni Hao kay Zhang na iresu si Shenjian. Ngunit sinabi ni Zhang na may Sacred Fire sa ilalim nito, kaya patay rin siya agad pagkaresu. Lumabas naman si Deception sa likod ni Zhang, at mabilis itong tinapos. Dalawa na lang sila ni Sanxiang kaya galit na galit si Hao. Ngayon lang dumating si Sanxiang. Tinanong ni Yeshu kung bakit ngayon lang siya, dahil kanina pa sila naghihintay. Sinabi ni Hao na naambush sila, at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Sanxiang na siya ay natrap, at naligaw sa paghabol kay Deception. Sumugod na si Deception, ngunit naiwasan nila ang tira ng bawat isa. Kasunod na tumira ang Elementalist, at nang makawala si Sanxiang, ay si Lulan naman ang kasunod na sumugod, ngunit siya ang tinamaan ni Sanxiang. Nakita ni Sanxiang na may palapit sa kanya, ngunit nang sinubukan niyang tumakbo ay hinawakan ni Deception ang kanyang paa, at siya ay natalapid. Pasugod na ang buong grupo sa kanya, kaya tinatawag niya si Hao.
Ngunit wala sa sarili si Hao, dahil bigla niyang naalala ang mga tinuturo ni Yeshu, na kailangan nilang gumalaw bilang isang grupo, dahil ang Glory ay hindi isang one-man game. Nakita niyang mag-isang nakikipaglaban si Sanxiang, at kahit mahusay siyang player, ay wala itong magawa sa harap ng mga players na binibigyan ng command ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na hindi pala matalino si Sanxiang, dahil kung matalino ito ay siya ang atakihin nito. Nang marinig ito ni Sanxiang ay agad siyang nag-cast ng skill kay Yeshu. Ngunit mabilis itong deneflect ng isa sa Heavenly Justice. Tinanong ni Yeshu kung gusto pa niyang magpatuloy. Sinabi ni Sanxiang na mag one-on-one sila ni Yeshu, ngunit natawa lang si Yeshu at sinabing level 52 pa lang siya. Sa sobrang galit ni Sanxiang ay sumugod siya kay Yeshu, ngunit mabilis na naging payong ang kanyang sandata. Kasunod naman ay nagbago ulit ito at tinira si Sanxiang ng laser cannon. Hindi makapaniwala ang grupo ng Heavenly Justice na nanalo sila laban sa Excellent Era. Pagkatapos ng kanilang laban, ay sinabi niyang magpapahangin muna siya. Makikita naman na nasa harapan lang ng kanilang internet shop ang gusali ng Excellent Era. Naalala niya ang mga lumang miyembro nito. Naalala rin niya ang pag-uusap nila ni Boss Tao, na humihina na ang grupo at kailangan na nila ng sponsors. Lumabas naman ang usap-usapan na si Lord Grimm at si Deception ay magkakuntsaba. Makikita rin na inilagay sila sa wanted list ng 3 malalakas na guild at binigyan ng mataas na bounty. Nagtataka naman sila na kung si Lord Grimm ay si EQ, ay bakit niya ginagawa ang scrap picking o ang mamulot ng mga gamit ng mga namatay. Sinabi ni manager na ang tunay nilang intensyon ay ang pigilan si Lord Grimm na magpa-level. Sinabi ni Yeshu na kailangan na niyang i-upgrade ang kanyang sandata kaya kailangan niyang makuha ang reward money. Sinabi niyang kailangan lang niyang ipasa muna ang mga gamit ni Lord Grimm at ipakill siya sa kakilala upang makuha nila ang bounty. Nakita rin ni Yeshu na nasa wanted list si Lulan, kaya kinausap niya ito. Sinabi ni Lulan na nasa wanted nga rin sila, ngunit maliit lang ang kanilang bounty. Sinabi ni Yeshu na nakaisip siya ng exploit kung paano sila magkakapera sa loob ng game, at tinanong kung interesado ba siya. Sinabi ni Lulan na hindi naman issue sa kanya ang pera, ngunit sinabi nitong tutulungan niya si Yeshu sa kanyang plano. Sinabi ni Yeshu na may kilala siyang studio na makakatulong sa kanila. Sa headquarters ng Excellent Era ay may nag-message sa leader ng Excellent Dynasty. Mula ito sa isang studio na kumukolekta ng mga bounty sa mga player na nasa wanted list. Tinanong ni Chen kung bakit 3 oras ang video na kanyang pinadala. Sinabi ng studio na dahil mahigit 100 kills ang nasa video, kaya nagulat ang leader ng Excellent Dynasty. Mas nagulat pa siya nang mag-send pa ito ng 10 video na umaabot sa 1,500 kills. Kung saan nagkakahalaga ito ng 150,000 yuan, o mahigit 1 milyong piso. Sinabi ni Boss Tao na maliwanag na isa itong pandaraya, ngunit wala silang ebidensya, kaya kailangan nila itong bayaran. Sinabi ni Boss Tao na alisin na sila sa wanted list upang maiwasang gatasan pa sila ng mga ito. Kinagabihan ay nag-message na ang kaibigang studio ni Yeshu at sinabing nakuha na nila ang bounty. Sinabi ni Yeshu na kunin na nila ang kanilang porsyento at ang natitirang pera ay ibili nila ng mga materials para sa kanya. Maririnig naman na maraming players ang nagagalit sa ibaba. Tinanong ni Yeshu kung ano ang nangyari. Sinabi ni manager na natalo na naman ang Excellent Era dahil parang wala sa sarili ang kanilang kapitan na si Sanxiang. Tinanong ng mga reporter kung ano ang masasabi ng Thunderclap sa laban nila ng Excellent Era. Sinabi ng leader nito na mahusay si Sumocheng, ngunit ang ibang mga miyembro nito ay parang wala sa kondisyon. Kasunod nito ay ipinakita naman ang laban ni Sanxiang at Zhao Zekai. Kung saan natalo na naman ito, kaya sinabi ng mga announcer na babagsak na sila sa ranking kung sakaling matatalo na naman sila. Sinabi rin nila na mahusay ang performance ngayon ng grupo ng Samsara, at siguradong aangat na ito laban sa Excellent Era. At ganoon na nga ang nangyari. Ang Samsara ang nanalo sa kanilang laban, at ang Excellent Era ay nasa bingit na ng elimination. Kaya galit na galit ang kanilang mga tagahanga, at nagprotesta na ibalik nila si EQ sa grupo. Kinabukasan sa Happy Internet Shop ay nagulat si manager dahil may taong naghahanap kay Yeshu. Tinanong ni manager kung sino ito dahil mukha siyang pamilyar. Sinabi ni Yeshu na siya si Boss Tao ang may-ari ng Excellent Era. Nagulat si manager nang marinig ito at sinabing iiwanan na muna niya silang dalawa. Tinanong ni Boss Tao kung dito na ba siya nakatira. Sinabi ni Yeshu na diretsohin na siya ni Boss Tao dahil alam naman nilang hindi siya pumunta dito upang mangamusta lang.
Sinabi ni Boss Tao na bumalik na siya sa excellent era. Hindi naman mapakali si manager at sinabing ginawa nila ang lahat upang palayasin si Yeshu at ngayon ay gusto nilang pabalikin ito. Tinanong ni Yeshu kung bakit niya gustong bumalik siya sa excellent era. Sinabi ni Boss Tao na kailangan nila ng coach. Sinabi ni Yeshu na hindi siya interesado dahil mas gusto niyang siya ang nakikipaglaban. Sinabi ni Boss Tao na pansamantala lang naman, ngunit makalipas ang 1 taon, ay maaari na siyang bumalik sa eksena. Sinabi ni Yeshu na kahit wala siya sa excellent era, ay sigurado naman siyang babalik sa eksena. Kaya nagalit si Boss Tao at sinabing iba na ang professional scene ngayon, at hindi na kagaya ng dati. Hindi kikita ang team kung puro skills lang, kailangan din nila ng mga sponsors at endorsement. Ipinaliwanag pa ni Boss Tao ang mga dahilan kung bakit. Ngunit sinabi ni Yeshu na maaaring tama nga si Boss Tao, subalit ang lahat ng ito ay walang halaga sa kanya, dahil ang gusto lang niya ay manalo. Sinabi ni Boss Tao na sa tingin ba niya ay kaya pa niyang mag-champion. Sinabi ni Yeshu na sinusubukan niya. Ngunit sinabi ni Boss Tao na hindi mo na magagawa ito. Sinabi ni Yeshu na tingnan na lang natin. Sinabi ni Boss Tao na hindi nababalik sa dati ang Liga ng Glory, at sinabing meron na sanang perpektong ending ang kanyang career. Ngunit sinabi ni Yeshu na ang ending ng kanyang career ay nakadepende sa kanyang sarili, at hindi sa kagustuhan ng ibang tao. Naalala ni Boss Tao ang mabuti nilang pinagsamahan, at sinabi kay Yeshu na kung gusto niyang bilhin si One Autumn Leaf ay ibebenta niya ito sa kanya. Sinabi ni manager na baka aabot ito ng 20 milyon sa merkado ngayon. Sinabi ni Boss Tao na magbigay lang siya ng disenteng presyo, at ibibigay niya ito. Ngunit sinabi ni Yeshu na ang gusto niyang bilhin ay si Dancing Rain. Ito ang account na ginagamit ni Sumo Cheng. Pumayag naman si Boss Tao at sinabing alang-alang ito sa kanilang pinagsamahan. Nagpasalamat si Yeshu at umalis na si Boss Tao. Bumalik na si Yeshu at manager sa laro. Napansin ni Yeshu na may ambush sa kanilang respawn point. Sinabi niya kay manager na tumakbo, ngunit agad siyang tinamaan ng kalaban. Tinanong ni manager kung sino sila. Sinabi ni Yeshu na hindi pa niya kilala. Hindi rin sila ganoon kahusay maliban lang sa kanilang commander. At kung mapapatay niya ang kanilang commander, ay madali na ang lahat. Hinahanap naman nila si Yeshu. Sinabi ng kanilang commander na huwag silang aalis sa pwesto. Sinabi niya ang lokasyon ni Yeshu, at agad nila itong pinalibutan at inatake. Sinabi ni Yeshu na wala sa mga kaharap niya ang kanilang commander. Sinabi ni manager na baka hindi siya mahusay sa close combat, kaya nagbibigay lang siya ng command. Sinabi rin niyang pabalik na siya sa lokasyon ni Yeshu. Sabay-sabay na sumugod ang mga nang ambush. Kaya naghagis si Yeshu ng granada, at ginamit ang kanyang sandata upang lumipad. Nagulat sila nang makitang lumilipad si Yeshu. Agad namang tumira ng spell ang Warlock, ngunit nasangga ito ni Yeshu. Nakita ni Yeshu na siya ang kanilang commander, kaya siya ang sinugod nito. Ngunit nakilala siya ni Yeshu. Sinabi ni Wei Chen na masyado siyang mahirap kalaban, at hindi na sulit ang makukuha nilang bounty sa kanya. Sinabi ni Yeshu na kung ang wanted reward ang kanilang tinutukoy, ay noong minsan pa ito tinanggal. Sinabi ni Wei na sayang naman dahil ilang araw din silang nagpractice. Sinabi ni Yeshu na hindi na niya kasalanan kung kinansel ito. Sinabi ni Wei na kung totoo ang kanyang sinasabi ay ibigay niya ang link nito. Nang madistract si Grim ay inutusan niya ang isa sa kanila na i-backstab siya. Napasigaw si manager, ngunit gumamit si Yeshu ng body replacement. Nalungkot naman si Wei dahil hindi nila napatay si Grim. Tinanong ni Wei kung sino ang babaeng sumigaw kanina, at kung tunay na babae ito ay gusto niya itong makilala. Nagalit naman si manager at sinabing papatayin niya ito. Tinanong ni Yeshu kung pamilyar ba siya sa pangalang Wei Chen. Sinabi ni manager na hindi, at sino ba ito? Sinabi ni Yeshu na si Wei Chen ay ang unang kapitan ng Blue Rain, at ang unang user ni Swaksar, ngunit maaga siyang nagretiro. Tinanong ni manager kung ito ba ang karakter na gamit ngayon ng leader ng Blue Rain. Ngunit nagtataka siya kung bakit mukhang basaglero si Wei. Tinanong ni manager kung malakas ba siya dati. Sinabi ni Yeshu na siya ang nag-training kay Yu Wenzhao at Huang Shoshan. Tinanong ni manager kung sa kanya ba nila nakuha ang slow hands at pagiging maingay. Sinabi ni Wei kay Yeshu na lumabas at maglaban sila ng harapan. Nagalit naman si manager dahil obvious naman na mas marami sila. Tinanong niya kung sila ba ay pinadala ng Blue Brook. Sinabi ni Yeshu na hindi dahil mahihina lang ang kasama nitong players. Tinanong ni manager na kung hindi para sa Blue Brook,
at wala na rin siyang bounty, ay bakit hinahunting pa rin siya nito? Sinabi ni Yeshu na malamang ay gusto lang nitong mag-enjoy at makipaglaban. Narinig ni Wei na may kumaluskos, kaya tumira siya ng skill papunta sa direksyon nila Yeshu. Agad namang nakatakbo sila Yeshu. Hinabol siya ni Wei, at hinarangan ang kanyang daan. Ngunit hindi niya napigilan si Yeshu. Sinabi niya na madaya ang sandata nito, at nag-cast ng acid rain. Agad namang naging payong ang sandata ni Yeshu. Makikita naman ang mahusay niyang pagcommand upang matrap nila si Yeshu. Tumira siya ng seeking skill, ngunit tinakbuhan lang ito ni Yeshu. Kasunod naman ay nag-cast siya ng prison upang kulungin si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na dumating na ang kanyang kakampi. Sinabi naman ni Wei na hindi siya nito maloloko. Nagulat na lang siya nang may ghost blade na biglang umatake sa kanya. Sinabi ni Yeshu kay Ifan na mag-ingat siya dahil tusong kalaban si Wei. Sinabi ni Wei kay Ifan na mahusay ang kanyang galaw at tinanong kung ano ang kanyang team. Sinabi ni Ifan na mula siya sa Tiny Herb. Sinabi ni Wei na kilala niya ang kanilang kapitan at sasabihin niyang isali siya sa main team upang makilala ng mga tao ang superstar na si Zhou Yebai. Sinabi ni Ifan na hindi naman siya si Zhou Yebai. Tuwang-tuwa si Yeshu at sinabing nag-google lang si Wei. Sinabi ni Yeshu na huwag siyang makinig kay Wei dahil hindi nito kilala ang kanilang kapitan. Dumating na ang mga kasama ni Wei at agad na nag-cast si Ifan ng Icebound. Si Yeshu naman ang humarap kay Wei. Dumating na rin si manager at pinagbabaril ang mga kasama nito. Nakatakas naman si Wei at siya naman ngayon ang sinasabihan ni Yeshu na lumabas at makipaglaban ng harapan. Agad namang nagtago si Wei upang hindi siya makita. Ngunit nakita ni Yeshu na may kumaluskos, kaya sinabi niya kay manager na tirahin ang kanyang lokasyon. Tinanong ni manager kung bakit tumatakbo si Wei papunta sa dungeon. Sinabi ni Yeshu na dahil hindi mahuhulog ang kanyang gamit kapag napatay siya ng monster. Malamang ay nangangamba siyang mahulog ang kanyang staff, dahil isa rin itong crafted silver weapon. Sinabi ni Wei na hindi niyo ako mapapatay. Sinabi ni Ifan na hindi na niya kayang abutan si Wei. Kaya inagaw na ni Yeshu si Chasing Haze at pinagbabaril ito. Tinamaan niya ito at inabutan nila. Pinatay na siya ni Yeshu at nahulog ang kanyang silver weapon. Napansin ni Yeshu na iba ang weapon na ito kumpara sa gamit niya noong una silang naglaban. Nagulat si manager sa ganda ng attribute ng staff. Agad namang nag-message si Wei at kinukuha ang kanyang sandata. Tinanong ni Yeshu kung bakit siya bumuo ng silver weapon. Sinabi ni Wei na hindi na niya kailangan ipaliwanag ito kay Yeshu. Sinabi ni Yeshu na malungkot si Wei at alam niya ang pakiramdam na ito. At kaya hindi siya nanatili sa Blue Rain upang maging kanilang coach, ay dahil pareho nilang gusto na sila mismo ang nakikipaglaban. Tinanong ni Yeshu kung naiisip ba niyang bumalik. Sinabi ni Wei na malabo na ito. Sinabi ni Yeshu na nabalitaan niyang natalo siya kay Yu, kaya siya ay nagretiro. Sinabi ni Wei na hindi ito totoo. Sinabi ni Yeshu na natalo siya sa isang slow hands na hindi nila inaakalang maaaring maging pro player, kaya naiintindihan niya ang kanyang desisyon. Hindi naman nakapagsalita si Wei, at tinanong na lang kung bakit siya nagretiro, at ngayon ay pinaplanong bumalik sa pro scene. Sinabi ni Yeshu na gusto kong gumawa ng malaking eksena bago ako tuluyang magretiro. Ayokong maging isang matandang malungkot na mayroong silver weapon sa isang online game. Nagalit naman si Wei dahil alam niyang siya ang tinutukoy ni Yeshu. Ngunit agad naman siyang tinanong ni Yeshu kung gusto ba niyang sumama at bumalik upang sorpresahin ang lahat. Sinabi ni Wei na mukhang masaya ito, ngunit paano sila babalik kung nakaban pa si Yeshu? Sinabi ni Yeshu na eksakto lang ito para sa susunod na season dahil kailangan din nila ng oras upang magsanay. Ayaw naman niyang bumalik sila para matalo lang. Excited namang tinanggap ni Wei ang imbitasyon ni Yeshu. At dahil dito unti-unti nang nabubuo ang kanilang grupo. Sa susunod na video ay gagamit si Yeshu ng dummy account upang mag-espiya at mag-recruit ng players sa kalaban na guild. Ipapakita rin niya kung gaano siya kahusay gumamit ng tank class. Kung gusto niyo pong maging updated sa susunod kong video ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.